Dahil sa pagkadismaya, Robin Padilla nabalatan. Bakit nabalatan, mga kababayan? Nadulas po. Oy, ayan. Okay. Ulul pala ah. O sige, ayan. O, didelete ka ngayon. Okay? Bakit nabalatan, mga kababayan? Itong si Senator Robin Padilla. Tinatakot niya pa. Itong si General Torre, mga ka-GP Natics. Kaya lang, nabanggit niya na dito kung bakit. Lahat ng mga lihim ni Robin Padilla ay nasabi niya na dito. Si Senator Robin nagtsatsaga rito, sabi niya magsasalita din daw siya. Okay lang. Okay. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat po sa ating ginang tagapangulo at kay General Bato, Senator Bato. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na po, ako po kasi may press con. Kailangan po akong makaalis kaagad. Gusto ko lamang pong iparating sa lahat na wala na po dito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po mga pinag-uusapan natin, ito po ay pagsuporta lang namin kay Senator Amy. Pero alam niyo po, sa ating mga magigiting na panauhin dito, napaka-ironic lamang po. Okay. Na alam naman po natin lahat, batid natin lahat. Oy. Nadadalawang pangulo lang po ang lumaban sa komunista. Oy. Una, si Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang nangyari? Inalis natin sa bansa. Okay. Ang sumunod na lumaban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga nag-uutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa The Hague ang ating dating Pangulo na alam naman po natin na buhay ang Communist Party sa Netherlands? Teka mga kababayan, may kinalaman ba yung Communist Party sa usapin ng kaso ni Digong Duterte tungkol sa human rights? Human rights, crime against humanity, murder, and torture, and it including RAPE? Is there any relevant, mga kababayan, connection between the Communist Party na sinasabi ni Robin Padilla at dito sa kaso ni Digong Duterte? May kinalaman ba yon? Wala. So, nonsense. Wala talagang utak. Alam Ay, naman po masabi natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si Joma Sison, dalhin dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po, ang tinransport natin ay yung dating Pangulo natin na lumaban sa komunista. Wala kang, mga kababayan, sa batas po natin, hindi natin tinitingnan that you did something right, mga kababayan, pero kapag ikaw ay mayroong nilabag na batas, yun ang magmamatter, yun ang titingnan. So dapat, bago ka gumawa ng kabakbakan, bago ka gumawa ng kabulukan, better na ito ay pag-isipan mo ng 100 times. Kasi yung sabihin mo natin na kunwari lang na maganda yung talaga ginawa ni Digong Duterte tungkol sa mga komunista, hindi na yun titingnan. Hindi na po yung titingnan ng taong bayan. Ang titingnan ngayon kung ano yung nilabag mo sa batas. Robin, ang layo naman kaso ni Digong Duterte, human rights, crime against humanity, tapos sabihin mo, komunista? Dito may sasabihin pa siya, mga kababayan, mga ka-GP Natics, na madudulas talaga si Robin. Ito lamang po, tanong ko, bilang ako po'y dating rebelde. Ay! Dating rebelde! Kaya pala, mga kababayan, tingnan nyo ha. Sabi nila, galit daw sila sa lefties. Galit sila sa rebelde. Pero sila pala ay rebelde. At mga kababayan, dahil sa pagkakasabi na yan ni Robin Padilla, may naungkat ako. I believe na ko na rin to dati Na content ko na rin to dati.
Ito, isa sa mga nagpatunay. Sabi nung iba, oy, peke yan. Umamin na si Robin, dating rebelde. Mga ka-GP Natics. Ito pa, oh. Tingnan natin yung sinasabi ni Robin Padilla dyan na siya ay rebelde. Tingnan nyo po, mga kababayan. Pati si Robin Padilla ay maka-NPA at makakomunista din pala. Tinawag pa niyang Supremo si Joma Sison at inaming suportado ni Duterte ang mga Front lang pala ang pagiging anti-NPA ni Duterte. Sabi niya ganon. Ito ay 2017 ha. Mga kapanalig, ayan makikita ninyo may check mark. Yung kay Robin Padilla, ibig sabihin po niyan, ito ay validated. Sa kanya po talaga yan na account. Mga kapanalig, sa revolusyon, ako po ang nakipagkita sa pinakasupremo, Joma Sison. Hindi si Trillanes, pinagmalaki niya pa, 2017 yan. Ang NDF, CPP, ay nakasuporta sa, hindi ko nalang binasa kasi, yan yung nagpa-take down sa akin dati, ay nakasuporta sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte laban sa muling pananakop ng mga dayuhan. At alam natin, mga kababayan, noong 2016, ang sumuporta pa kay Digong Duterte ay itong grupo nila Joma Sison. At sinabi pa nga nila na kapag natalo si Digong Duterte, mga kababayan, manggugulo daw po sila. Di ba? Di nabalatan kayo ng buhay dito. Sa mga sinasabi ninyo, kay Digong meron kayong meron kayong tawag dito, mga kababayan, meron kayong puso para kay Digong. Pero wala kayong puso dun sa mga napatay ng extrajudicial killings. Para namang napaka-unfair nito, mga ka-GP Natics, nang nangyayari ngayon. Ano kailangan ba? Malaking tao, yun lang yung mga pwede nating iligtas, yun lamang ang pwedeng pag-usapan? Ang tanong ko nga Amy Marcos, meron ba kayong ginawa? Have you even think, kahit isipin na lang, na magkaroon ba kayo ng sariling investigasyon sa mga nabatay ng extrajudicial killings during war on drugs ni Digong? Meron ba? Hindi pa tayo nagloloko dito. Etong si Joma Sison, isa yan sa mga nangampanya, isa yan sa mga sumuporta kay Digong Duterte. And even Digong said, mga kababayan, he is a leftist. Kaya kung mapapansin ninyo, totoo yung sinasabi dito na talagang front lang nila na sila ay anti-leftist. Pero ang totoo, di ba? Sino po, mga kababayan, yung lagi nakikipag-usap sa mga left? Yung mga left na laging pumapasok sa Davao. Ito pa tingnan ninyo. Sabi nila, wala daw insurgency sa Davao. Di ba mga kababayan, kapag walang insurgency sa Davao, walang kaguluhan, dapat hindi mo kailangan ng confidential funds. So bakit laging may confidential funds? Pinakamalaki sa lahat ng pinakamalalaking city. 460 million every year. Dinaig pa ang Makati, ang Quezon City, ang Valenzuela, ang Pasig. Hindi lang yun. Madami pang iba. Hindi ko naman po yan pinagkakaila. Hindi ko po maintindihan kung bakit tayo po ay nag-submit dito sa mga tiga-Netherland. Alam naman po natin, kahit po itanong ninyo, ako po ay palagi dyan sa Utrecht. Kasama po si Joma. Hindi ko po yan dinideny. Pero nakakagulat lamang po na dinala natin doon ang dating Pangulo. Yun po ba, hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera
sa komunista, sa mga terorista, ay galing po sa abroad. Wala ngang kinalaman yun. Diba? That is a different matter. Anak ka ng tik-tik ka, oh. Yan po yung mga tanong na kailangan ko po sanang itanong sa inyo at marinig ang mga sagot ninyo, pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. Ako po ay gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim. Sapagkat sama-sama po tayong lumaban. Gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan, alam niyo po, General Torre, congratulations, nakadalawang medalya na po kayo. Pero alam niyo po, sir, Bakit nainggit ka? He deserve yung kanyang star. nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, sir, medyo nakalulungkot po. Bakit? Talk to the Marines. Sabihin mo yan kay General Bato. Di ba? Nako naman, Robin, oh. Oh. Napakatanda na po ni former President, sir. Ayan na naman tayo eh. Meron palang edad sa sa batas. Meron palang edad sa mga nagkasala. Pero para lang kay Digong. Hindi yan pwede para sa mahihirap. 'Di ba? Sabi ni Harry Roque, regardless of the age, basta ikaw ay may asunto, dapat itong imbestigahan. Ako naman po tagahanga ninyo sa pagka matapang ninyo, sir, pero napakatanda na po ni former President. At alam naman po natin, sir, na lumaban yan sa komunista. Alam niyo yan, sir. Lumaban sa komunista. Siya mismo komunista. Ay, nako. Yan ay isang lang yan, paimbabaw. Di ba? Pagbabalat kayo. Oh, sila mismo yun eh. Bakit? Mga kababayan, tingnan nyo yung mga sa NTF-ELCAC. Di ba? Meron yan sa programa ng SMNI. Magtataka ka. Yung mga sumusuko, walang mga barel. Eh alam nyo naman, pag sumuko sa gobyerno, may kaakibat na pera. Pero yung mga susuko sa SMNI, doon muna ipapalabas. Sa NTF-ELCAC daw yon, pero sa SMNI muna pinupunta. Tapos, bibigyan syempre ng gobyerno ng pera. 'Di ba? Pero wala man lang mga isinusukong mga barel. Eh sabi ko, hindi kaya ginagago, inuunggoy tayo ng mga to. Bakit, GP? Kasi unang-una, mga kababayan, wala naman tayo napapakinabangan sa kanila. Eh wala nga silang mga baril na sinusurrender. NPA leftist ba talaga itong mga to? O baka naman, yung mga yan ay gagawin lang sakripisyang tupa for a meantime para sila po ay mayroong panggastos, meron silang pondo para sa ginagawa nila dun sa bundok. Di ba? Oh. Sana naging konting lang po tayo ba? Binigyan naman natin ng konting kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo. Hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya mag-uusapan, Alayo. tinulungan niya tayo laban sa mga terorista. Wala na ngang say yan, Robin. Walang kinalaman yan dito. Regardless kung anong nagawang mabuti nung tao. Ang tinitingnan dito, siya ay lumabag sa batas. Sa batas naman mga kababayan, di ba ino-honor din naman natin, may merit naman talaga yung mga tawag dito, pag ikaw ay nakagawa ng mabuti, pag may ginawa kang maganda, may merit naman talaga yon. Pero sa batas din, nakasulat, pag ikaw ay lumabag sa batas, demerit ka. Kasuhan ka, kulong ka. Oh, nagkataon nga lang, si Duterte espesyal. Bakit, GP? Aba, kauna-unahang presidente na ikinulong sa dahig. Oh. Kauna-unahang presidente ng Pilipinas na ikinulong sa dahig. Meron pang kauna-unahan, vice presidente, unang na-impeach. Yun lamang po, sir. Sana napakasakit isipin. Ito pong bagay na ito, parang pati itong ambassador natin. Sinisip pa yung ambassador? Ano po ba talaga ang ito po ba talagang operation para may alis dito ang ating dating pangulo? Kanino po ba? Kasi kami pinopuwersa kami lahat
ng mga supporter ni Digong. Ito, mga kababayan, pakinggan nyo to ha. Meron na naman, madudulas na naman si Robin Padilla dito. At makikita nyo kung sino talaga yung boss nila. Mapapakinggan nyo yan. Contempt po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Aha. Sapagkat ang order, walang order sa amin na ipakontempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pakontempt kayo, kukontempt kita, boss. Mga kababayan, maliwanag ha, na ang kanilang sinusunod talaga ang kanilang boss. Sinabi niya pa, boss namin. 'Di ba? Kung galing ito kay PRRD, kung galing ito kay BP Sara, ipapakontempt kita, boss. Kung yun ang utos ng boss namin. So maliwanag, mga kababayan, hindi po nila boss kung sino ang pinakamataas na tao dito. Hindi rin nila boss ang batas. Ang boss nila, busabos, ay itong si Sara at si PRRD. Sa makatuwid, sa madaling salita, sila po ay tuta. Kung ano ang iutos sa kanila, yun ang kanilang gagawin. Dahil walang utos, kahit masama ang loob nila, ayaw nilang i-contempt si Torre. Dahil walang utos. Diba? Huling-huli. Kaya wag nyo nang iboboto mga to, mga PDP na to. Iba pala talaga mga kababayan. Sunod-sunuran. Kung saan may boto, nandoon. Magtitiwala pa ba kayo dito? Tama, mag-isip-isip na tayo, James Anson. 'Di ba? Sa Mayo, magboto tayo ng senador na marunong sa batas, hindi bobo at tanga kagaya nila. Sabi ni Delma Villar, fake na Muslim, nagpa-Muslim para makapagtakpan ang pagkababaero para di makasuhan. Grabe mga kababayan, mayroon talaga silang boss. Ayaw nila magpasakop sa gobyerno, may sarili silang boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Oo, kaya Pero mo? hindi ko- Kaya mong hatakin si General Torres? Sige nga. Gawin mo nga. Oy, Robin, baka para ka lang si Duterte nga, hindi niya kinaya si Walde Carbonell eh. Yabang mo lang yan. Tulog mo na yan, Boy Sili. Ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo yan. Ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po Mabuti pa si PRRD nakakaintindi. 'Di ba? namin kayo nirirespeto, sir. Dahil yun ang sinabi ng boss namin. Pinaulit-ulit pa dahil yun ang sinabi ng boss namin. May sariling boss. Di ba? Naka po. Yun ang sinabi ng chairman ng PDP. Na ginagawa lang ng pulis ang trabaho nila. Pero sana naman, sir, isipin din natin kung anong itinanim ni PRRD sa bansang ito. Yun na lang mga kababayan. 'Di ba? Isipin ang anong itinanim ni PRRD. So kahit may kasalanan, baliwalain na lang ganon? Anak ng tinapa Baliwalain na lang daw dahil may maganda namang ginawa. Granting na may magandang ginawa mga kababayan. Yung magandang ginawa na yan, mawawala yan ng parang bula kapag marami ang napatay. Pagpalitin mo, Robin Padilla, ikaw lumagay ka doon sa katayuan ng mga pamilya na may namatay. Kunwari ikaw, Robin Padilla, yung napatay, wala ka naman kinalaman doon. Anong iisipin ng iyong mahal sa buhay? Jutang na mes. Gusto ako magbura? Diba? Nilabanan natin ng komunista. Balik sa komunista. Talaga bang yun ang... Yan ba talaga ang kapalaran ng mga presidenteng lumalaban sa komunista? Isang in-exile, isang sinurrender? Ano ba po talaga itong bansa natin? Tayo po ba'y demokratiko talaga? Tayo po ba'y under control ng komunista? Anong komunista ba yun? Parang, mga kababayan, parang sinabi niya, komunista daw ang Netherlands.
Parang sinabi niya na komunista daw ang ICC. Pero bakit dito nagsasalita kayo? Pero doon sa China, wala kayong masabi. Na sinasaktan na yung mga kababayan natin doon sa West Philippine Sea. We haven't heard anything coming from you, mga julol. Diba? Tapos kayo nagmamakaawa kayo para sa isang tukmol na nagpakasasa naman sa pera ng taong bayan, nagpakasasa sa posisyon. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon. Nakakabuisit, di ba? Mga kababayan, sinira ko ba yung araw nyo? Hindi, meron pa tayong isa, huwag kayong mag-alala. Pero marami doon na-reveal na mga nakaraan ni Robin Padilla at alam natin, mga kababayan, kasi noong 2017, itong si Digong Duterte ay presidente na. Si Robin Padilla, mga kababayan, nakikipag-usap pa siya kay Joma Sison. Pinagmamalaki niya pa nga daw, siya daw ang nakipag-usap kay Joma, hindi daw si Trillanes. Ang tawag niya pa, Supremo. Biruin nyo, mga kababayan, mangga rin pala to eh. Sabi nyo, kaaway ng taong bayan, pero nakikipag-usap kayo. Yung pala, malaman namin, member ka rin pala ng mga rebelde.